Kuya Regan. Ayun, mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome back po sa aking YouTube channel sa Kuya Regan Vlog. And ngayon po is kasama natin si Kuya Kurt and syempre yung friend niya. At nandito kami ngayon sa Sorsogon City para mag-enroll. And bago kayo mag-enroll, syempre mag-entrance exam si Kuya Kurt. So kailangan mag-almusal muna kami. Kasi ito pa lang si Kuya Kurt, hindi pa ito nakapag-almusal. Kaya sabi ko, hindi ka pa nakapag-almusal. Ako din, ganun din naman. Kasi nga, maaga talaga sila para sa mga requirements. Kaya sabi ko, total hindi pa siya nag-almusal, magsabay na kami. Almusal muna bago entrance exam. Kasi mahirap po mag-exam na gutom. So ngayon, abangan nyo po kung ano yung kung ano yung lakad namin ngayon dito. Yun, tapos na kami mag-almusal, guys. So nandito kami ngayon sa school po na pag-enrollan po ni Kuya Kurt. So mag-entrance exam siya dito. Ipakita ko sa inyo po yung school po na papasukan ni Kuya Kurt. So dito siya magka-college, no? So ayan, nandito kami ngayon sa school po na ano ba to? Anong school to? BMMCI or Bicol Merchant Marine College and Corporation. Ayun. So tataka kayo kung bakit at kung sino yung kasama ko ngayon. Byron po. Byron. Kaibigan po yan ni Kuya Kurt. So siya yung kasama natin. Kasama din natin si Kuya Kurt. So nandoon si Kuya Kurt sa taas. Nag-take siya ng Entrance examination po para sa BMMCI HM, BSHM. Yun. Tatanong lang ako sa iyo, Byron, about kay Kuya Kurt. Kasi si Kuya Kurt, matagal na kayo magkakilala and matagal ko na rin siyang binablog. So parang hindi pa rin sapat yung mga nalalaman ko about sa kanya, or hindi ko pa rin siya kilalang kilala talaga about sa buhay niya, about dito sa pag-aaral niya. Kaya nakilala ko po si Byron. Nag-message sa akin si Byron about kay Kuya Kurt. Kasi nga ang tagal po ng decision ni Kurt. Ano na ba yung nangyayari sa pag-enroll niya. Although late naman talaga Opo. yung result dati sa SSU ba yun? So nung lumabas na yung result, so hindi nakapasa doon si Kuya Kurt. Yun, so ilang araw pa hindi pa rin nakakapag-desisyon si Kuya Kurt. And bigla nag-message sa akin si Kuya Byron. And ano nga yung sabi mo sa akin? Po. Nagpapasalamat po ako kay Kuya kasi nakwento po sa amin ni Kuya Kurt noon kasi 'di ba? Madami sa aming nag-take sa SSU kaso sa kasuwang palad marami din po yung hindi nakapasa, including Mr. Kurt. So, yun, nakwento din namin sa kanya. The moment na after one day yata, nag-message ka daw sa kanya, pinipilit mo daw siya mag-aral. Kaso nga, yun nga, di niya alam kung ano pipiliin niya. It's either magtrabaho siya sa Maynila or i-continue niya ang pangarap niya para makapagtapos sa pag-eskwela. Kaso yun nga, di rin niya masisi yung pamilya niya. Gusto siya papuntahin sa Maynila kasi mahirap din naman talagang buhay ni Kuya Kurt. Alam namin yan kasi kaya nga nung sinend niya sa group chat namin, may group chat po kasi kami niyan sa GAS 12. Nandun yung teacher namin. Isa rin siya sa nag-persuade kay Kuya Kurt na mag-eskwela ka ngaya. Pumasok ka kasi sayang vlogger na, may sponsor pa. Andyan na. Grabing privilege yan sa'yo kung makapagtapos ka. Diba? Kaso yun nga, supposedly June 5 aalis na sana siya. Kasi undecided talaga siya kung papasok siya or hindi. Tapos yun, pag message ko sa inyo, kala ko sa amin lang pala ayaw, sa inyo din pala.
Oh, yun. So, yun. Ginawa ko. Pagka umagang-umaga, pinuntahan ko po si Kuya Kurt nun. Pinilit ko mga 1 hour na pag-uusap namin. Kasi, nagpe-prepare na siya ng mga gamit niya papuntang Maynila. And may pera na nga siya actually para makapag pa-Manila siya. Kasi ready na sana. Yun nga. Kaso, sa isip rin namin, hindi lang sa akin, especially ako na yung magulang ko galing din sa kahirapan. Yung mama ko especially, nakita ko rin kasi to the point na kumakain din kami ng toyo, asin. Tapos yun sa kabutihang palad naman, siniswerte rin kami paminsan-minsan. Naging teacher yung mama ko, naging OFW yung papa ko. Kaya yun, super thankful ako at mayroon ng ganitong opportunity kay Kuya Kurt na makapag-aral siya. May magpapaaral sa kanya. Kaya nga, hindi po ako nagdalawang isip na puntahan kahit wala pa akong ligo noon eh. Pinuntahan ko nun si Kuya Kurt kasi sabi ko, hindi, private pa naman. Kailangan mo mag-aral, Kuya Kurt. Linuhuran ko pa yun siya. Oo, tapos nag-inhag ko pa siya. Sabi ko, Kuya Kurt, please, pumasok ka. Sayang talaga. Nag-message din ako sa teacher ko, yung si Ma'am Noela. Di niya yun alam. Yung sabi niya sa atin, nag-message. Actually, chinat ko si Ma'am Noela kasi may manpower din yun si Ma'am Noela para ma-persuade siya. Kasi yun. Bakit anong sabi mo doon kay ma'am? Humingi po ako ng tulong para ma-persuade si Kuya Kurt na pumasok. Kasi yun nga, nabanggit ni Kuya Kurt sa group chat namin na nagdadalawang isip daw siya kasi nga baka pumunta na siya sa Maynila ngayong June 5. So sabi niya sa akin, sige bye, i-chat ko si Kuya Kurt. Tapos puntahan mo na kay sayang man. Tapos yan to, chinat ni Ma'am Noela si Kuya Kurt. Tapos ano yung reason niya bakit nagdadalawang isip pa siya samantalang ako pinupursigi ko na makapag-aral siya at ako naman nagsasabi mismo na pursigido kami na pag-aralin siya. Bakit parang nagdadalawang isip pa rin siya? Yun din nga, nakwento din nga sa amin na nahihiya na daw siya sa inyo. Sabi niya, araw mo goodbye, nararaw ay na ako kay Kuya Regan kay daghana naman ang tinabang sa ako expenses sa kwarta. Pinahimuan pa ako balay. Actually, na-shock nga sa to. Sinabi sa ako na pinahimuan pa lang siya balay dito. Hindi na mo yun aram. Base ada si Ma'am Noela, probably di rin nila alam eh. Kaya yun sabi ko. Tapos sabi niya sa amin, maliban pa sa nahihiya na siya sa inyo pati sa sponsor, kahit gustong gusto talaga niya makapagtapos. Pangarap talaga niya kasi if ever naman po makapagtapos siya yung kauna-unahan sa pamilya nila na makapagtatapos sa isa pang prestigyosong paaralan dito sa Sorsogon. And yun, nakwento rin niya sa akin especially na gusto na talaga niya umalis kasi nga sa hirap ng buhay, una-una gusto niya rin makapag-abot kasi nahirapan daw siya manirahan na wala siyang nabibigay na tulong. Wala naman siyang magagawa kesyo wala naman siyang trabaho, kaya yun, contact siya sa tita niya kay Ate Raray. Kukunin daw sana siya. Lumipat pa ngayon ng lugar kasi supposedly ngayon June 5 nandun na siya. Yun nga, sabi niya i-chat daw niya ulit. Tapos pumayag naman. Tapos yun, pangatlong rason naman po yung problema daw sa bahay. Madami talagang problema sa bahay na to the point na naapektuhan daw siya mentally. So siguro is rin yung sa mga sa factor na ka-decide sa decision making niya. Opo. Yun pala yun. So kahit alam niya na decision kami sa pag niya. Sabi po niya sabi niya, pinipilit ka daw nga niya, ay ikaw, pinipilit mo siya to the point, tawag ka daw ng tawag sa kanya. Siya na daw kasi yung nahihiya, kaya di niya po daw sinasagot. Gustuin man niya, pero yung willingness niya na makatulong sa pamilya, yun yung mas matimbang sa kanya. Kaya yun, pinuntahan ko siya, in-educate ko siya, kasi ako rin, nagpapadyantin po ako. Yung isa sa mga advocacy ko is education. Kaya din po, alam ko kung gaano kahirap sa buhay kapag wala kang tinapusan. Kung kaya gano'n na lang nga yung yung pagpupursigi ko kay Kuya Kurt para makapagtapos siya. Kasi sabi ko, palay na yung lumalapit sa manok.
andyan na. Sila yung willing. Sabi niya sa akin, nahihiya daw siya kasi nga madami na yung tulong. Sabi ko, Kuya Kurt, bakit ka mahihiya kung sila naman yung nag-offer, di ba? Sabi ko. Tama. And alam mo, ginagawa na silang instrumento ng Panginoon para tulungan ka. Bibihira na lang sa mga tao, especially ikaw, sa liblib nating lugar. Alam mo ba? Napakaswerte natin. Napakaswerte mo na isa ka sa mapalad na mapili. First ever scholar ni Kuya Regan Vlogs. At meron pa tayong sponsor na super supportive. Kaya nga, super thankful ako. Kahit ito nga actually none of my business na talaga to. Wala na talaga po to sa aking sa aking wala na ako ditong kinalaman. Pero yun nga, kailangan lang talaga ni Kuya Kurt ng guide at kailangan lang niya ng valuable lessons, advices para ma-appreciate niya yung importance ng ganitong opportunity, especially in terms of education. Sabi mo dati, kanina, noon, sabi mo na ayaw ni Kuya Kurt na ibigay sa'yo yung di ba, yung account ko. Opo. Na makontak mo ako. Makontak kita. Kasi alam niya kasi na mag-chat ako sa inyo, kakausapin ko kayo, message ko kayo, tapos para tulungan ako na mapilit siya. Kasi nga yun, alam talaga ni Kuya Kurt na once talaga pursigido ako, pupursigihin ko talaga siya. Kaya yun, sabi ko nga, bakit mo ayaw ibigay sa akin yung account ni Kuya Regan Vlogs? Para nga matulungan kita. Tapos sabi niya, wag na, kasi desidido na talaga ako, bay, na aalis talaga ako. Kailangan ko talaga, bay, kahit gustuhin ko man sa hirap ng buhay. Tapos yun, sa kasamang palad, di ba, pumanaw yung yung lola niya, na binantayan niya ng ilang taon din dahil nagkasakit. At yun yung ang main reason bakit talaga siya tumigil sa pag-aaral. Actually, kabatch dapat siya ng aking ate. My sister was supposedly on fourth year college. Fourth year college na po siya next year. Tapos, kabatch po siya ni Kuya Kurt. Dapat graduating na si Kuya Kurt, graduating na si Kuya Kurt next year. Kaso yun, mas inpili po niya bantayan si Lola Guya. Si Lola Guya. Gusto niyang alagaan yung lola. Kaya nga sabi ko po sa iya, Kuya Kurt, di ba rason mo malang dati para mag-udong ka sa pag-eskwela? Babantayan mo si Lola Guya. Sabi, oo, bye-bye. Bye-bye ang tawag niya sa akin eh. Sabi ko, niya, nakayabo mo man. Aram mo ba na maugmahon yun si mamay mo? Pag naaraman na makapagtatapusan iya, paborito na apo, nagbantay sa iya. At least man lang, di mo man realize na si Lord na mismo ang naghihimo sa di. Kaparaan. Bagan consolation prize na kung baga. Yan. Ni Lord sa imo ang mga sakripisyo na hinimo mo. Kasi super selfless talaga ni Kuya Kurt. Maski halimbawa po sa amo, warang-wara na kami sa room. May mood niya na wara kami balon. Mao pa yun ma-offer sa amo. Ayun lang na naintitipid po niya na na mga hatag mo po, mga hatag po na allowances, kasi nababanggit niya sa amin na consistent naman daw yung pagbibigay niyo sa kanya. Pag nalaman niya na wala kaming pera or wala kaming baon, siya pa yung mag-offer sa amin as if di siya hirap na hirap. Pero hindi namin alam, gutom na gutom yan, hindi yan kumakain kasi nga nagtitipid. Grabe, no? Grabe yung sakripisyo din ni Kurt, kaya siguro ito yung ito na yung chance niya para gumanda rin yung buhay niya in the future, di ba? Yes. Kasi hindi natin alam pag pinalagpas niya pa ito, di ba? Yung sabi ko sa kanya, baka mamaya palalagpasin mo to, wala nang susunod pa, di ba? Wala nang second chance. Kaya ito, dumating yung opportunity na to, i-grab niya na. Kaya nga. Di ba? Baka magsisi pa siya kung nandun na siya sa Maynila. Ganun din niya. Doon niya na marirealize diba? Na dapat pala pumasok na lang siya. Kasi hindi mo na to, katulad po ng sabi nyo, once in a lifetime opportunity na to, hindi mo na ito mababalik. Once diniklay mo yung offer, wala ka nang magagawa. Totoo yan. Totoo naman. Kaya nga pinupursige natin para kaya sa kanya, di ba? At least napapayag natin, di ba? Napapayag natin. Salamat sa iyo kasi sinamahan mo and talagang ginaid mo si Kurt, di ba? Kasi malaking bagay 'yon kasi nakikita ko talaga kay Kurt na hiyang-hiya siya. Talagang, hindi siya ano po talaga, to the point na ayaw nga niya ibigay yung account mo kasi nga sobra-sobra na daw yung tulong na ibigay niya sa kanya. Kasi para sa akin kasi hindi pa rin yung tulong eh. 'Di ba? Yung pagbibigay ng pera, hindi yun masasabing makakaluwagan na ba or
In the future, ano ba yung mararating ng pera na yan? Eh pag natigil na yung suporta, paano na siya? Oo nga. Samantalang ito, pag nakapagtapos siya, itong tulong na to, Opo. habang buhay niya tong dadalhin. Dadalhin. What if natigil yung suporta? True. Eh paano ka na? Diba? Ganyan din yung sinabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, oh, bakit pupunta ka na ng Maynila sa June 5? Sabi niya, bye-bye, may kontrata na kami, 5 years. Sabi ko, bakit Kuya Kurt? Sure mo sa 5 years may mapapasukan kang agad trabaho? Unlike kung makapagtapos ka ng kolehiyo, tapos makakuha ka ng sustainable na trabaho, Yun. at least, lalo na kung public yung mapasukan mo, kahit matanda ka na, may pension ka na makukuha, sapat na yun para madugtungan yung buhay mo. Pero what if kapag matanda ka na, wala ka ng pinag-aralan, hindi naman sa pagmamaliit sa mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral, kasi yung tatay ko rin kasi pangarap din sa amin na makapagtapos sa pag-aaral, kaya nga alam namin kung paano i-value ang education, and pinapasa ko lang po kay Kuya Kurt. Yun nga na sabi ko na hindi mo na yan mababalik, hindi consistent kasi, kung baga yung pera nawawala yan. Yeah. Pero yung edukasyon, sabi nga ng papa ko sa akin, anak, wala akong may pamamana sa iyo kundi Yung pag-aaral. yung pag-aaral, yung kaalaman. Kasi yan, yung mga lupa, nawawala yan. Yung pera, nawawala yan. Pero yung edukasyon at kaalaman, kahit nakawin sa iyo yan, hindi yan mawawala. Nasa utak mo yan palagi. Yeah. Tama. Ngayon, napapayag natin si Kuya Kurt. Anong nararamdaman mo para sa kanya? Ay, super happy po talaga ako. Kasi nga, sa pagkahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan pa rin nga yung bagsak, sabi, di ba? Oo, Kasi, ang tagal na talaga niya pinag-isipan. To the point, naka-decide na nga siya na pupunta na siya sa Maynila. Kasi may pera na nga. Iniraman siya ng tita niya para punta siya, makabiyahe siya sa Maynila. Tapos yun, sa pamamagitan nyo po, at ako na rin, na-persuade natin siya para i-continue yung pag-aaral niya. Nung mag-message na ako kinumagahan, na sabi ko, okay na, approve na. Yung mag-entrance exam tayo sa Sorsogon. Anong na-feel mo? Na, di ba, pinupush mo talaga Sorsogon, di ba? Anong naramdaman mo no na approve na yung, kasi di ba sabi mo iti-text, Opo. chat ko na lang kayo kung ano yung update, di ba? So nung umaga na yun yung sabi mo na hindi ka pa naligo, no? Opo. Super satisfied talaga ako noon kasi nga Magandang balita. pagkabasa ko palang, bungad pa lang ng message ko, okay nga, approved na. Okay kuya, on the way, makato na, wala pa akong ligo. Kasi sayang nga, dapat kasi nagmamadali tayo kasi sabi nga, time is inevitable, di ba? Di na may babalik yung oras. So sayang kada segundo, kada minuto. Super sayang. Kaya yun, walang pinuntahan ko na si Kuya Kurt. Kasi kaso, requirements, pati yung police clearance. Actually, di na namin kakilala yung tumulong sa amin sa police clearance. Excited talaga, no? Yes. Kasi nga, Walang sayang talaga. Sayang talaga yung oras, panahon. Lalo na private pa yung papasukan niya. Malaking privilege na talaga yan sa kanya. Mga classmates nyo, ano sa tingin mo yung napipil nila na, di ba? Syempre, alam nila yung paghihirap ni Kuya Kurt, yung sitwasyon ni Kuya Kurt. Ano kaya yung napipil nila ngayon? Siguro yung iba sa amin po, di po makapaniwala. Dahil alam naman nila na yung sitwasyon ni Kuya Kurt, super talaga, lugmok talaga sa kahirapan, kumbaga. At alam nila yan to the point na pumapasok si Kuya Kurt, mamutla-mutla yan. Muntik na mahimatayan sa amin dati. Ilang beses na yan. Tapos yun, siguro pag nalaman nila na Sorsogon siya papasok, hindi yan makakapaniwala kasi sila hanggang bulan lang. Imagine, professional yung mga magulang nila, sustainable yung kabuhayan ng pamilya nila, pero bulan lang sila. Imagine si Kuya Kurt po. Kaya sobrang salamat ako sa vlog ni Kuya Regan at sa sponsor natin, kasi kung wala sila, wala din kami dito. At ang layo po ng bulan pupunta sa Sorsogon, madami kaming nilakaran. Lahat, wala kaming ginastos kahit piso. Pagkain namin, yung police clearance, lahat. Pag-chat namin, reply agad. Kaya yun, sobrang thankful kami. Kaya alam ko rin naman na yung mga classmates namin, sobrang thankful sa inyo. Diba? Dati, nung hindi ko pa siya nabablog, gaano kahirap yung buhay ni Kuya Kurt? Sobrang hirap po. Imagine nga lang pong context na lang, natutulungan nyo na siya consistently
hirap na hirap pa siya. Imagine kung walang tulong na nare-receive si Kuya Kurt, 'di ba? At least kahit papaano nadudugtungan yung buhay niya at least everyday. Kumbaga dati parang kapit na sa patalim eh. Pero yun nga, salamat sa Diyos at gumawa siya ng instrumento kagaya ninyo para makapaghatid ng tulong katulad ni Kuya Kurt na Diyos ko, pag-alon pa na-explain ang sitwasyon ni Kuya Kurt. Sana nga yung sponsor makita niyo yung sitwasyon talaga yung sa bahay niya eh. Kasi wala talaga. Di ba dati may time na naikwento sa akin ni Kuya Kurt ilang araw o ilang beses na hindi sila makakain. Opo. Actually yung bahay nila to the point na kahit bagyo tumutulo. Yung bubong kasi nila parang hindi naman bubong kasi wala namang bubong sila. Sira na, tagpi na. So sabi niya sa akin, bagyo nun. Di ko naman alam na nandun sila kasi 'di ba? Commonly sa atin pag may bagyo, nag-evacuate. Sila hindi. Doon lang sila sa bahay nila. Ang ginawa daw niya nung buhay pa si Lola Guya, yung lola niya, payong na to sila sa dalawa. Di siya natulog, pinayungan lang niya yung lola niya. Grabe, kawawa talaga yung bata, no? Grabe yung sitwasyon nila, no? Kaya super proud din ako kay Kuya Kurt na hindi niya talaga iniwan. Hindi niya iniwan. Magaling naman niya sa klase. Magaling sumayaw, talented yan. Magaling mag-English, marunong mag-Korean. Porsigido talaga kasi yun nga, sa hirap ng buhay, hindi rin talaga maiwasan na piliin natin ang responsibilidad kaysa sa edukasyon. Kaya nga ngayon na may nagpapaaral sa kanya, ito, pilit kong ginaguide si Kuya Kurt para ma-realize niya na ang edukasyon ay hindi nakukuha ng libre. Tama. Andyan yan palagi pero hindi mo yan makuha ng libre. Kaya nga noong nalaman ko na may magbibigay sa kanya sponsorship for 4 years college niya, sobrang happy ko po talaga. Nung gusto ko makita na successful si Kuya Kurt kasi nakikita ko rin sa kanya na madami siyang pangarap. Tama. Pero yun nga, sobrang selfless niya, mas pinasiguro niya yung buhay ng ibang tao, pamilya niya, kaysa sa sarili niyang buhay. Kaya, grabe yung sakripisyo. Believe ako kay Kurt talaga, no? Siyempre sa sobrang paghihirap, yung karamihan sa ganyan, parang iiwan niya na yung lugar. Yes. Iiwan yung lola niya, pero hindi niya talagang nag-ano siya, no? Nagtiis talaga, nagtiyaga talaga siya. May point po na sorry po dito. May point na magpapakamatay na talaga yan. Grabe. Opo. Siguro hindi niyan sa inyo na kwento. Yung namatay si lola niya pagpasok pa lang sa room namin. Kinakap ako, yakap sa akin. Iyak ng iyak, tapos sabi niya, bye-bye, di ko na good kaya. Masunod na ako kay lola ko tagtaod. Ulaton ko lang ang birthday ko. Masunod na ako kay lola. Sa Tagalog, ano yun? Susunod na daw siya sa lola niya, magpapakamatay na daw siya kasi hindi na niya kaya. Wala na daw siyang purpose para mabuhay. Kasi yun nga, yung purpose of living lang naman talaga niya back then para suportahan yung kanyang lola, ang mamay niya. So yun, nung namatay yung lola niya, parang nawalan na siya ng purpose of life, pag-asa, hope kumbaga. Kaya yun, gusto niya na magpakamatay, sabi, wag, madaming paraan, solusyon para maiahon tayo sa buhay. At isa na dyan yung edukasyon. Kaya wag na wag natin sasayangin ang oportunidad kagaya nito. Pero yun, kahit sa hirap ng buhay, nanatiling resilient pa rin si Kuya Kurt po. Di niya rin natuloy yun sa pag-persuade din namin. Kasi mahal na mahal namin yan. Hindi lang naman ako. Siguro mga busy lang kaklase namin. Pero if ever bibigyan rin sila ng kakayahan na samaan si Kuya Kurt, lahat yan sasama. Katulad nito, no? Yes, katulad nito. Malay mo, mabigyan din natin sila ng pagkakataon na mapasyanan dito si Kurt, sabay-sabay tayo para makita nila yung sitwasyon dito ni Kurt, di ba? Kung ano na si Kurt ngayon sa pag-aaral niya, ganun. Opo. Sana wag bibitaw si Kurt, no? And pagpursige lang siya, ipakita niya sa sponsor, sa mga viewers, sa akin na yung sakripisyo natin ditong dalawa din, di ba? Na sinamahan pa natin, yes, nagbigay tayo ng time, may mga lakad din ako, pero priority ko siya dahil para sa kanya yon,
di ba? Yes. Ayaw na natin pang palagpasin yung opportunity na to para sa kanya. Opo. Kasi darating yung time, marirealize niya itong mga ginagawa namin, ng Yun mga nga. charity vlogger, ginagawa natin, nakapaikot sa kanya, yung pagtulong, and then maibabalik niya rin ito sa kapwa niya. Tsaka pagdating bibihira na lang po yung vlogger na ganito. Oo, yung bibihira talaga. magva-vlog ka, hindi para sa personal gains, pero para maitulong mo sa ibang totoo. tao. Super bihira niya yan. Kaya nga sabi ko sa kanya, Kuya Kurt, napakaswerte mo. Madaming mahirap na tao sa sentro, pero tayo sa coastal area, halos di nga kilala yung barangay natin dahil sobrang liblib. Kaya Tapos nga, yung bahay diba? pa ninyo, sobrang tago. Pero Tago ano, din yun, di ba? tayo yung napili, ikaw yung napili para bigyan ng ganitong suporta. Kaya yun, sabi ko, habang buhay, magpasalamat ka kay Kuya Regan, magpasalamat ka sa sponsor kasi Mhm. natulungan kasi kanila sa paraan na hindi mo malilimutan. Tama. Siyempre. Biruin mo, sobrang mahal ng tuition dito. No? Umabot sa sa 27,000. Oo. 30, halos 30 na. Pa 30. Wala pa yung mga ano. Miscellaneous. Yung Oh, iba diba? na Ibang, bibilhin. yun, wala pa. So parang ano lang yun, kumbaga pauna. Pauna pa lang. Oo, pero dahil dyan, magpursige si Kurt. Kaya nga. Pakita niya na karapat dapat, di ba? Totoo. Karapat dapat siya dito sa tulong ng ating sponsor. Sponsor. Di ba? Ganon. Tayo naman, naka-guide lang sa kanya. Opo. And nagpapasalamat din ako sa iyo dahil isa ka sa naging nakatulong ba? Kasi talagang naghintay talaga ako sa desisyon niya. Opo. Halos message ako ng message. Wala na yung balak mag-reply sa iyo kasi nga nahihiya na daw siya. Kaya nga, Pati nga sa sponsor, sabi sabi ko naman sa kanya, wala kang gagastusin, kami po. bahala, kasi yun naman talaga ang sabi ng sponsor. Kasi ano naman igagastos niya, po. 'di ba? If ever naman nag-aaral na siya, mga ibang gastusin diyan, ano man ipang gagastos niya, saan siya kukuha? Nag-aaral nga siya. So ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ni Kurt sasagutin yan Opo. ng ating sponsor. Ang bahay. Kaya 'di ba, napaka Swerte niya. swerte niya, Swerte. 'di ba? Kaya nga sabi natin kanina, imposible. Imposible. 'Di ba, na naging posible ngayon. Kaya malaking bagay 'yon sa kanya. Kita ko sa mukha ni Kurt yung stress ba? Oo nga. 'Di ba? Nakikita ko sa Kasi ano pa yun, hesitant pa talaga yun, Oo. di niya alam kung dapat ba. Kahit nandito na yan, hesitant pa yan po. Oo. Di lang yan nagsabi sa inyo sa atin. Pero kita sa mukha niya na hesitant oo, pa yan. makita Kasi mo. alam niya, lalo na yung nakita niya yung yung resibo. Oo. Ganon kalaki, sabi niya. Bye-bye, ang laki naman ito. Oo. Nakakahiya. Nakakahiya, sabi ko. Hindi, Kuya Kurt. Kaya yan, tiwala lang. Para sa iyo yan eh. Tsaka deserve mo naman eh. Yung ano lang natin dito, yung ganti lang na magagawa natin kung nandito si Kuya Kurt, yung masasabi ko sa kanya, panalangin niya lang na ang sponsor laging nasa magandang pangangatawan. Pangangatawan. Di ba? Ganun lang. Yun lang ay malaking bagay na yun para sa kanila. Panalangin lang natin na nasa mabuting kalagayan sila. Kasi sila talaga yung yung buhay para kay Kurt. Di ba? Yung mga pangangailangan ni Kurt dahil sa kanila yun. Yun lang importante doon. Kasi imagine, yung sponsor natin, 'di ba, may sarili naman yung pamilya. Siyempre, may di ba? sariling gastusin, pero 'di ba? Walang kung ano-ano, sige, papaaralin kita Di ba? kahit ano, kunin mo. Kaya Ganun. believe ako sa sponsor Sa natin, tagal kuya. ko na pagbablog dito sa pagcha-charity ko, yun lang ang nakikita ko sa mga nandito viewers, sponsor na may napakaswerte na nagkakaroon ako ng viewer na mayroong busilak na kalooban, di Totoo ba? yan. May pagmamahal sa kapwa. At hindi nila iniisip, baliwala sa kanila yung pera. Yung sa kanila ay makapagawa sila ng maganda sa kapwa nila. Kasi naranasan din nila kung paano maghirap. Di ba? Naranasan din nila yung talagang hirap na hirap ka rin. 'Di ba? Dahil sa pagsusumikap, Yun din dahil yung nakikita ko kay Kuya Kurt yun. sa pamilya din namin. Kasi Oo. yung nanay ko din, Oh, maaga din siya nabuntis. tapos 18 years old. Mm. Tapos private pa yung niya. Maagang nawala yung magulang niya, mga 7 years old, namatay na yung magulang niya. Pareho din kay Kuya Kurt. Si Kuya Kurt kasi may magulang naman siya, may biological parents siya, pero may kanya-kanya ng pamilya. Sa part naman ng mama ko, namatay yung tatay niya, pinatay. Yung mama niya, namatay after 2 years. Namatay yung lolo ko. Tapos yun, parang mag-isa na lang din siya. opo, kahit nabuntis yung nanay ko ng maaga, yung sabi nilang batang ina, Oo. batang ina, hindi tumigil yung nanay ko makapagtapos sa pag-aaral. Nag-aaral. Kuminti, Sino nagpaaral sa kanya?
Siya lang sarili niya. Nagtrabaho siya para yes, working student siya. Kaya nga sabi ko kay Kuya Kurt, napakaswerte mo Kuya Kurt, hindi mo mararanasan na maging isang working student para lang makapagtapos. Lalo na sa ganitong syudad. Sorsogon City tayo, oh. Napakaswerte. Bibihira na lang sa ating barangay na makadating sa ganitong lugar eh. Totoo yan. Ito kasing lugar na to, Sorsogon City. Galing siguro sa kanila mga 2.5 hour, no? Opo. 2.5 hour. Kasi doon pa lang sa inyo, palabas. So, mga 30 minutes na 30 yun, minutes di ba? na yun. So, kung commute ka, hindi lang 2.5 hour ang aabutin mo. 3 hours. Oo. 3 to O 4. depende kung aalis ka agad yung bus. Kasi pag commute ka, maghihintay pa yan, magpupunuan pa. Pag punuan na, saka magbibiyahe na yan papunta rito sa Sorsogon. And syempre, stop-stop pa yan. 'Di ba? Patigil-tigil kasi iba pa rin yung mayroong kang service talaga na dire-diretso yung biyahe. Ganun yung sitwasyon dito sa Sorsogon. Napakalayo, tapos mahal pa ng pamasahe, 'di ba? Pagdating dito sa Sorsogon, hindi ka agad nandiyan na. Sakay na naman ulit yan. Sakay naman ulit. Ganun po yung sitwasyon dito sa Sorsogon. Magastos, pero dahil po sa sponsor, dahil sa tulong po ng ating sponsor, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa kaparaanan nyo, nagkaroon ng pag-asa si Kuya Kurt. Di ba? Ganun. So, dito mamaya, si Kuya Kurt nag-exam pa doon. Di ba? Nasa 3rd floor siya. Nasa 3rd floor siya. So, mamaya, kausapin din natin kung ano yung na-feel niya na nandito na siya sa sitwasyon, no? Na pinapangarap niya. Mamaya kausapin natin yan. Salamat ha, Byron, no? Salamat din po Kuya Regan. Pati po sa sponsor natin, sobrang salamat po sa inyo kasi kung wala po kayo, hindi rin kami makakapunta dito kasi super decided yun daw po talaga na decidido daw po talaga kayo na pag-aralin at tulungan si Kuya Kurt. Yun. Ayan, nandito na si Kuya Kurt. Hello po. Ayan, kumusta yung exam? Okay naman po, sobrang happy ko po na maranasan ko po yung gantong ano. Ayan, natutuwa rin kami para sa iyo, syempre. And kasama mo ako dito sa ano mo, pag-aaral mo. Pero ako napipil ko na yung excitement ba, yung pagsisimula ng pag-aaral mo dito. Sana wag kang susuko, no, hanggang sa pagtatapos. Ano masasabi mo, Kurt, dito sa ating sponsor? I would like to say thank you lang po which is sa sponsor ko nga po kasi binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-aral po ako ng college. Asahan niyo po na hindi ko po sasayangin yung binibigay niyo po na tulong sa akin. Aabot po ako ng 4th year po, magtatapos po talaga. Hindi ko po sasayangin yung binigay niyo po sa akin. Opportunidad po. Yun po. Yan, nabanggit ni na nagdadalawang isip ka daw. Sana. Opo, kasi nga po, yun nga po, sana po magpapamanila na lang ako kasi nga po nahiya po talaga kasi sa mga expenses nga po kasi sobrang laking tulong na po yung binigay niyo po sa akin, pero sabi ko po opportunity na po yun na makapagtapos na po ako ng pag-aaral, so ginab ko na po talaga yung opportunity na yun na makapasok po ulit. Grabe daw na-convince nitong friend mo. Opo. Talagang pinilit niya po talaga ako na mag-aral ulit. Well, sabi ko din po, Pinalood mo pa ako. Na mag-aral na lang po kasi sayang naman po. Eh, di ba? Bakit nagdalawang isip ka? Maliban doon sa sinasabi mo na ano yun? Magmamanila ka or nahihiya ka na? Ano pa yung reason? Dahil nga gusto ko na din po talaga makatulong kala tita para sa nga po, pero yun. Gusto ko din po. Gusto mo na sana makatulong sa family mo. Kanila. Kumbaga, maaga ka na lang magtatrabaho para at kahit papaano makasupport ka sa mga kamag-anak mo. Pero dahil dito, pinush ka namin and naisip mo rin in the future, ikaw din yung panalo dito. Opo. Di ba? Kung sakaling hindi pa ako magtatapos ng pag-aaral, hindi ko po ginrab yung opportunity na to, baka magsisisi po at ako lang din na po yung mahirapan sa ulit. Tama. Ito malaking chance. Kung may plano ka mag-abroad or ano man yung gusto mo maging mapuntahan o maabot, napakadali na dahil nakapagtapos ka. Marami tayong matututunan dito. Di ba? Kaya malaking bagay na ito yung kumbaga napag-isipan mo ng mabuti. Siyempre, salamat din ito sa friend mo. Ano masahe mo sa friend mo? Thank you. Sinamahan pa talaga tayo dito. Po. Like,
ano po talaga siya, supportive po talaga siya. Like, kung di po dahil sa kanya, siguro, andun na po ako, nag-gabaya na. Pero, buti na lang po magaling po mag-sales talk yung kaibigan ko. Talaga na-convince na po ako na mag-aral po ulit. Well, sa ngayon, ginusto ko naman po talaga na mag-aral po. Siyempre, yung allowance mo ba? Sana all magano? Sana all. Ayan. Sana all palaging may allowance kay Oh, Regan ayan. Vlogs. 3,000. Yan yung monthly mo. So makakatulong na yan sa mga sa pinoproblema mo pagdating sa pangangailangan. Ayan o, nakatutok sa yung video. Ano masasabi mo? Thank you so much po again. Malaking tulong po ito sa mga pang-araw-araw po na gastusin ko po. And yun, kahit pa paano meron po akong mga mabibili po na mga pangangailangan ko po sa pang-araw-araw. Yun po. Maraming salamat po. Tapos salamat ka sa ating sponsor. Siyempre, unang-una kay Lord. Amen. Oo. Unang-una kay Lord, pasalamat ka sa ating sponsor, viewers. Siyempre, ito lang hinihiling natin, yung maging magandang kalusugan para sa ating sponsor. Ganoong kalaking tuition, anong masasabi mo? Nagulat ka ba na ganito wala pa mag-college? Sobra po. O di Kaya ba? parang naiangap ako Bakit? mag-aral. Bakit? Kasi nga po sa mga expenses po na gagastusin, like sobra. Dito pa lang po sa mga allowance po na binibigyan niyo sa akin, which is super ano na po. Eh nung nakita ko pa yung halaga ng tuition fee, Abo na. Ilan yun? Charot lang. 7,000. oo, di ba? Worth of 27,000, wala pa yung iba. Wala pa yung iba. Opo. Wala pa Wala pa yung yung mga uniform. Uniform, ID, wala pa yung mga ano pa to? mga sa project. Ibang Wala pa. miscellaneous. Oh, iba pang miscellaneous. 'Di ba? Sobrang laki. Grabe no. Kaya hindi basta-basta ang pagpapa-college, no? Opo. Kaya pag mayroong mga ganitong opportunity, wag na natin pang palalagpasin. Totoo yan. 'Di ba? At pahalagahan natin. Ganun. Kaya ito si friend mo, tuwang-tuwa ka sa kanya. Ikaw kasi sigurado na makapag-aral ka eh. Kasi may mga magulang ka, nandyan sila, support sa'yo. 'Di ba? Si Kurt, kung wala kami, wala yung sponsor, wala din siya ngayon dito. Totoo yan. 'Di ba? Kasi kung Kaya nga sabi ko sa kanya, grab the opportunity hanggat may nagbibigay, may nagpapaaral. Ayun. Grab it. Kasi sabi nga, hindi mo na babalik yung oras. Baka pag nandun ka na sa Manila, baka dun ka pa magsisi. Oo. Kaya Kuya Kurt kasi alam naman di ba alam naman natin na bukal sa loob yung pagtulong nila, lalo na yung ating sponsor, di ba? Na yun nga sabi sa iyo, kahit anong course kunin mo kasi papaaralin. kahit na sabihin natin na walang madali pero magpupursige ko talaga. Yun. Di ba dream Willing course mo to? matuto. Yung yung HM dream course mo, di ba to? Ayan. So salamat sa inyo, Kurt, and syempre kay Byron. Ayan. So magpapaalam na po kami and inabot na kami, alas 2 na. Opo. Di ba? Nasa So, nag-umpisa tayo alas 6, alas 7. na 7. Alas 7. So nagkuha ng police clearance. So lahat ng mga requirements nandiyan dyan na. Opo, andito. So wala nang ang susunod Sabi daw po sa Monday daw po. sa Monday. Dali na daw po, dapat prepared na daw po yung mga requirements, tsaka pwede na daw po pag kumpleto na daw, pwede na daw po mag-enroll. Ay grabe, di sigurado na talaga yan. Magdara daw po ako Na, extra t-shirt kasi may gagawin daw po. Agility test yan. ay, okay. So sa Monday po, babalik ulit kami and samahan natin ulit si Kurt. Sama ka pa rin. Okay. Ayun. Of course. Okay, so thank you po sa ating mga viewers umabot dito sa Thank you, guys. pagtatapos ng aking video. And syempre sa ating sponsor kay Lord, and sana gabayan mo po kami sa lahat ng mga lakad namin. Sa sponsor po, gabayan po sila and panatilihin po magandang kanilang kalusugan. Lahat po sa mga viewers sa amin. Ayan po. So bye-bye po and God bless po sa ating lahat. Okay po, thank you so much. Ayun. Thank you din po sa sponsor natin. Ay. Sana po one day ma-meet ka namin para personal po namin kayong mapasalamatan. Ayan, grabe. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala. Saan man magpunta, Kuya Regan Vlog.
mang pagsubok ng buhay, lagi ka na may karamay. Patuloy lang at huwag susuko, kakayanin ng pagsubok.